Deny ng deny si Alcantara. Ang tinutukoy nating Alcantara si District Engineer. Yung District Engineer na ng DPWH dun sa Bulacan. Maalala natin na nung una lumabas ang picture niya. Ito yung unang lumabas na picture niya noon. Ayan. Yan yung picture niya noon, mga kabunyog. Nakikita niyo yan. Yan yung picture niya noon. Pero yung picture niya noon, half body. Siya yung nakatayo na yan. Yung naka-blue na damit. Ngayon, maraming beses niyang dinideny. Hindi niya raw sigurado kung siya yung lalaki na yung nakatayo. Kasi half body nga naman ang pinapakita. Pero sa pagdinig kahapon, may pinakita ng picture, whole body na. Yan nakikita nyo? Ayan na, siya na yan Whole body na. Yan, siya yung naka-blue na yan. Kaya hindi niya na ngayon na i-deny. Hindi niya na i-deny na siya nga yan. Kung dati, deny siya, sabi niya, nung unang pinakita nga yung picture na yon ng maraming pera, hindi niya raw sigurado kung siya yan. Pwede raw siya yan, pwedeng hindi. Yan, yung mga unang pictures na lumabas. Bakit napaka-importante niya ni Alcantara? Kasi siya yung siya yung may link kay Joel Villanueva. Yan yung picture ni Joel Villanueva at saka ni Alcantara. Siya rin yung may link kay Jingo Estrada. Yan. Yan yung picture naman ni Jinggoy at saka ni Alcantara. Dinideny ni Jinggoy na hindi niya naman kilala yan si Alcantara. Dinideny din ni Villanueva, hindi naman daw sila close niyan. Hindi niya raw tao yan at hindi sila close niyan. Okay. Kaya ito namang si Alcantara, ang sinasabi naman ito, yan daw yung mga nangyari daw sa kanyang opisina doon sa Bulacan, hindi niya raw alam yun. Ang may kagagawan lang daw noon, yung kanyang mga tao. Kumbaga, ang sinasabi ni District Engineer Alcantara, ang may alam ng mga transaksyon na yun sa ghost projects ay si Bryce Hernandez, yung kanyang Assistant District Engineer. Kaya yung mga ghost projects daw na yon at saka yung mga substandard projects, hindi niya daw alam. Yung mga perang sinasabi, hindi niya daw alam yon. Sabi ni Bryce Hernandez, sabi ni District Engineer Alcantara. Kaya lang, pinakita ni Bryce Hernandez yung picture na yan ng maraming pera. Tapos tinuturo niya nga yan si Alcantara na siya yung nasa picture na yan. So, deny naman yang si Alcantara. Kahapon, pinakita na ngayon yung picture. Hindi na nakapag-deny na siya nga yung nasa picture. Ito yung balita sa ABS-CBN. Sabi dito, after former DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara denied knowledge of ghost projects as alleged by his then subordinate Bryce Hernandez, Senator Erwin Tulfo revealed a photo of Alcantara in which he allegedly supervises money transactions. Alcantara confirmed his presence in the photo but insisted he is unaware of the supposed illegal dealings of Hernandez. Ang tindi naman itong Alcantara na to. Imagine niyo, dati dinideny niya na siya yung nasa picture. Ngayon, hindi niya na madideny kasi nandun talaga yung mukha niya. Kitang-kita na yung mukha niya. Ang dinideny niya naman, totoo daw siya yung nasa picture, pero hindi niya raw alam kung para saan yung mga pera na yun. Malaking kalokohan itong si Alcantara. Nandun ka, nakita mo ang daming pera, tapos sasabihin mo hindi mo alam kung para saan yung mga mga pera na yun. Kaya talaga ito, mga kabunyog, mga kababayan.
itong si Villanueva, itong si Alcantara, napaka-importante sana nito kung magtitistigo ito. Kasi ito talaga yung link. Ito talaga yung link kay, kila Villanueva at Estrada. Kaya lang ano pa eh, napakasinungaling pa nitong Alcantarang ito. Hindi umaamin eh. Ang pinapalabas niya, okay, siya yung nasa picture na yan. Yung pinakita nating picture kasi hindi niya naman maidideny na eh. Nung una, dinideny niya. Pero ngayon, mukha niya na yung nandyan. Ngayon, ang problema, hindi niya inaamin na involved siya sa transaksyon na yan. Hindi niya inaamin na siya ang mastermind. Ang sinasabi niya, ang nakakaalam daw niya mga transactions na yan, yung kanyang tauhan, si Bryce Hernandez at sila JP Mendoza. Ano daw, kumbaga siya, nagpirma lang daw siya doon sa mga dokumento, pero nagtiwala daw siya doon kila Bryce Hernandez at saka doon kay JP Mendoza at sa grupo nito. Pero hindi niya raw alam ang mga transactions nito. Nandyan ka, nakikita dyan sa picture. Ang daming pera, dala-dala nila Bryce Hernandez yan. Tapos hindi mo alam kung para saan yan. Hindi mo tatanungin para saan yan. Sus naman. Ay, kaya itong si Alcantara, ito yung hindi pa umaamin. Pero sila Bryce Hernandez at saka yung JP Mendoza, umamin na sila. Tinuturo nga nila itong si Alcantara. At sabi nila Bryce Hernandez, si Alcantara, yung boss nila, ang kausap ni Jingo Estrada saka ni Joel Villanueva. Kaya lang, siyempre, dinideny nito ni Alcantara. Kaya lang, actually dati nga, dinideny niya na siya yung nasa picture na yan eh. Pero hindi niya naman maidideny na yan. Tapos tungkol doon sa mga mamahaling sasakyan, yung mga luxury cars niya, ang palusot naman ito ni Alcantara, renigalo daw sa kanya nila Bryce Hernandez. Renigalo daw sa kanya. Ang akala niya daw, dahil mabait siya dito kila Bryce Hernandez, kaya siya niregaluhan ng mga luxury cars. Ang tindi nitong ito. Imagine niyo yan mga kabunyuga. Yung mga luxury cars, yung palusot niya doon, niregalo daw sa kanya nila Bryce Hernandez. Hindi naman daw niya question kung ano yung para saan yon kasi ang akala niya, dahil mabait daw siyang boss, mabait siya kila Bryce, rinigaluhan siya. Pero hindi niya alam kung saan galing yung pera na pinambibigay sa kanya. Ay, mga kabunyog, mga kaubayan, ang tindi naman ito ni Alcantara. Pero tandaan nyo mga kabunyog, itong si Alcantara talaga kasi, ang pinaka-point person sa lahat ng na yan. Ano ba ang link niya kila Estrada? Ganito yan mga kabunyog. Na-discuss ko na ito dati tungkol sa link niya kay Estrada. Ang link niya kay Estrada, kay Jinggoy, itong si Alcantara, yung nasa kanan, dati siyang empleyado sa Manila Engineering Office, sa City of Manila. Engineer siya doon sa City Engineers Office. Yun, so tandaan natin. Anong connect doon sa Estrada? Nung nandun siya sa Manila bilang division chief yata siya doon, si Alcantara. Ang mayor ng Manila noon ay si Erap. Yan yung connect yan. Ngayon, sino ang boss niya doon sa City Engineering Office? Ang City Engineer noon ng Manila nung panahon ni Erap ay si Roberto Bernardo. Tandaan natin yung pangalan, Roberto Bernardo. Ngayon, gaano ka-importante itong si Roberto Bernardo? Itong si Roberto Bernardo ay dating city engineer ng hepe ng City Engineering Office, boss nito ni Alcantara. Siya yung city engineer ng Manila. Kaya yung mga projects ng Manila ay hawak ni Bernardo. Ang boss niya noon ay si Erap Estrada. Yan mga kabunyog ang connection yan. Ngayon, ano ang nangyari?
Itong si itong si Bernardo, yung sinasabi nating dating head ng engineering office ng City of Manila, na-appoint ito bilang USEC. So na-appoint bilang USEC itong si Bernardo, undersecretary ng DPWH. Ngayon, nung na-appoint ito bilang undersecretary ng DPWH, kinuha niya rin itong si Alcantara doon sa Manila. Yung City Engineering Office, kinuha niya ito. Linagay niya ito ni Bernardo, linagay niya itong si Alcantara sa Bulacan. So, nakita niyo, ano? Kaya makikita niyo na kaagad yung may maitim na mga plano. May maitim na mga plano. So, nang si itong Roberto Bernardo ay naging USEC ng DPWH, kung nag-appoint sa kanya na maging USEC ay si panahon yan ni Duterte, 2018. Ang nagpanumpa sa kanya na maging USEC ay si Mark Villar. Kaya nung pinapanumpa itong si USEC Bernardo, mga kabunyog, nang pinapanumpa itong si USEC Bernardo, ang nandun pa, ang ninong niya, nung habang nanunumpa siya bilang DPWH Undersecretary, nandun, presente sa kanyang panunumpa, si ERAP mismo. Si ERAP mismo, mga kabunyog. Ganyan katindi yan, si USEC, yung USEC Bernardo na yun. Kaya malakas yung USEC Bernardo. At dito na natin makikita sino ang kanyang padrino ni si USEC Bernardo. Paano siya naging undersecretary ng DPWH? Duterte time yan. Ang nagpanumpa sa kanya ay si Mark Villar. Ang nag-appoint sa kanya na maging USEC ay si Duterte. Yan yung mga connections dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nakikita nyo na yung matindi, matindi ang na yan, USEC Bernardo na yan. Ngayon, nung nandun na ito sa DPWH, USEC na, syempre hindi malayo na ang dahilan kaya inilagay yan doon sa DPWH, tao nga ni ERAP. Tao ni ERAP, o di syempre tao nila Jinggoy. Kaya kumbaga ang connection yan kaya na-appoint sa Malacanang ay sa DPWH, mga Estrada. So kumbaga, yung mga proyekto ni Estrada, ni Jinggoy, malamang ang nag-ooperate ay yung si Bernardo, USEC Bernardo. Ngayon, para naman ma-implement sa grounds yung mga proyekto na linalakad nila Bernardo, karamihan ng projects linalagay sa Bulacan. At ito yung nag-i-implement, itong si Alcantara. Ngayon, dahil magaling mag-operate itong sila Alcantara, dahil ang lakas ng loob, ghost project na. Kapag ghost project na, wala na talagang project implementation, ang nangyayari, halos ang laki na ng binibigay sa senador. Ang laki na binibigay sa senador, kaya nang magbigay ng 30%. Kasi ghost project naman ghost project. Ito namang si Alcantara, ang nag-i-implement niyan ng mga plano na yan, ang pinagkakatiwalaan niya, sila Bryce Hernandez. Kaya sindikato na ang nangyari. At dahil itong si Alcantara ay kilala na sa DPWH na magaling mag-operate, ang mga projects din malamang ni Joel Villanueva, kaya niya siguro dito niya na rin pinagkatiwala kay Alcantara. Bakit kay Alcantara niya na rin pinagkatiwala? Taga Bukawi, Bulacan. Itong si Alcantara, taga Bukawi, Bulacan. Kaya kumbaga, dito nakikita na natin yung connection kay Joel Villanueva, taga Bulacan siya si Alcantara Tapos kay Jinggoy naman, ang connection niya naman, si USEC Bernardo. Ngayon, yung USEC Bernardo na sinasabi natin, mga kapunyog, mga kababayan, yung USEC Bernardo, nag-retire na nung nakaraang buwan. Biglang nag-retire. Actually, dapat ipatawag yung USEC Bernardo na yan
Kasi siya talaga yung tinuturo na ano eh. Siya rin yung pinangalanan noon na pinakamayamang USEC sa DPWH. Yang USEC Bernardo na yan. Kaya lang, ano daw, sabi ng DPWH, nag-retire na daw ng maaga. Pero kahit nag-retire na yan, si Bernardo dapat panagutin yan, dapat ipatawag. Kasi siya talaga yung nasa taas ng DPWH, pinakamataas na opisyal na parang operator ng mga politiko eh. Siya yung nag-ooperate ng mga proyekto. Lalo na, kung totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez, mga projects ni Jinggoy at saka ni Villanueva. So, ang tao naman ni Yusek Bernardo ay itong si Alcantara. Kaya lang itong si Alcantara hindi pa umaamin eh. Hindi pa umaamin. Hindi pa umaamin. Talagang pinoprotektahan niya pa yung mga politiko na boss niya. Anyway, baka sa susunod na mga araw pag pinitpit ito ay mapaamin ito. Paunti-unti umaamin eh. Itong si Alcantara. Tulad ng nung una, hindi niya nga inaamin yung pera na yan. Kasi hindi naman siya nakikita yung mukha niya. Kalahati lang ng katawan niya. So sabi niya, hindi ko po sigurado kung ako yan. Pero nung bandang huli, ito na nga, pinakita na. Ayan na. Ang binabalita dyan sa ABS-CBN News, inamin niya na siya nga yung picture na yan, nasa picture na yan, kasi mukha niya na, nakatayo talaga na siya, full body niya na eh. Pero ang sinasabi niya, may pera dyan sa harap niya, hindi niya alam kung para saan yung mga pera na yun. Ay, ang laki namang kalukuhan yan. Nandun ka, kita mo yung mga pera, tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung para saan yung mga pera na yun. Yan yung ano. Pero, yun na nga, paunti-unti naman, umaamin siya eh. Umaamin. Baka naman sa susunod na mga araw, pag napitpit na ito, aamin na yan. Aamin na yan. Ito talaga kasi si Alcantara ang link. Ito yung link sa mga senador. Ito ang link sa mga kongresista. Ito yung siya yung ringleader ng grupo doon sa Bulacan na nag-i-implement ng mga ghost projects. Kaya lang ang palusot niya ngayon para hindi siya maipit, tinuturo niya, dinidiin niya sila Bryce Hernandez sa JP Mendoza. Kumbaga, ang inaano niya dyan, para hindi niya linalaglag yung mga politikong hindi niya linalaglag sila Yusek Bernardo, hindi niya linalaglag sila Jinggoy, sila Villanueva. Hindi, kumbaga, itong si Alcantara, pa rin, ang ibinidiin niya, yung lahat ng nangyari sa Bulacan, diskarte ng mga tao niya. Kumbaga, hindi niya alam yung mga transactions nito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.